Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord! Purihin ng Diyos mga kapatid. Welcome once again to our midweek Bible study. North, East, West, South, Comfy Church, welcome. At patuloy natin pasalamatan ang dakilang Ama sa langit sa kalayaan na patuloy niyang pinagkakaloob sa atin na makarinig ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. So before anything else, tayo muna po ay manalangin, humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakilang Ama, Diyos naming mapagmahal, mapagkalinga, tapat sa lahat ng panahon, sa pamangalan ng iyong anak na si Jesus, narito po kami muli, dumudulog sa iyong harapan. At nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan sa amin. Ama, sa gabing ito, narito po kami, handang makinig ng iyong mabuting balita. At sa gabing ring ito, dalangin namin ng iyong gabay at patnubay ng banal na Espiritu upang pagkalooban kami ng malinaw, ng pangunawa sa bawat salitang aming maririnig.
sapagkat wala po kami magagawa kung wala po kayo, Ama. At tinataas ko po sa iyo lahat ng gagamitin mo, from the music ministry, the praise and worship team, the song leader, Lord. We ask for your double portion of your anointing. At higit sa lahat, sa kapatid namin gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Lord, your double portion of your anointing. May your name be glorified tonight, Father God. Thank you, Father God. We bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. And of course, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid natin nag-celebrate ng special day. June 17, 2026. Happy birthday! Sister Crisbel Miranda, Sister Rosette Basbas, Sister Maria Paz Orias, Brother Richard Vito, uy, daddy ni Dave, Brother Ariel Badwa, Brother Benedict Villanueva, Sister Doris de Guzman, uy, Sister Doris from Candelaria, Sister Tess Donor. Happy birthday to all of you. Have a good day. Blessed day. Brother Bong? Yes, happy birthday and enjoy your day. Thank you, Lord. At sa gabing ito muli, tayo'y magkakaroon naman tayo ng pagkakataon na umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. Let's call our brothers and sisters sa bahay para sama-sama tayong magpuri, umawit, sumayaw, tumalon, at magpuri sa ating Panginoon. Okay. So let's welcome the praise and worship team. Oh, hallelujah, hallelujah. It's another great day na ipinakaloob na naman ng Panginoon sa atin. We will worship, we will praise Him, at tayo ay mag-aaral ng Kanyang banal na salita. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaim, He is the King of kings, the Lord of lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus. Hallelujah. Brothers and sisters, what is your holy aspiration? To know Him more, to love Him more, and to serve Him more. In Psalms 19 verse 14, let our prayer be, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. And now, brothers and sisters, let's come. Let us sing with joy to the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Come, let us sing with joy to the Lord. Come, let us sing with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation, and come with a grateful heart. Let us sing, sing unto the Lord.
belong to Him. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. Almighty God is He. Almighty God is He. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. You are the King of Thank you, kings Lord and the God. Lord of lords. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Let's continue to worship the Lord. And His love is perfect. Talagang mamamangha lamang tayo, mga kapatid, sa kanyang kamanghamanghang pag-ibig sa atin. So let us worship the Lord. Let us praise Him. Let's give Him the highest praise. Oh, hallelujah. Praise you, my Jesus. I am amazed. I stand in awe
Yan. Praise God. Happy birthday. Sorry. Hala, ano ba yan? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Thank you, Lord, for your sweet, sweet presence. Hallelujah. Last week, we ended the series on the book of the Philippians. And tonight, let us welcome Minister Ernie Akayan as he makes an introduction for the next series. Let's welcome my co-minister, Minister Ernie. Magandang gabi po sa ating lahat and welcome to another episode of our Wednesday Bible Study na patuloy tayong lumalago sa ating pamumuhay bilang Kristiyano sa pamamagitan ng mga pag-aaral na idinudulot sa atin na naway maging pakinabang sa mga taong tunay na ang nasa'y makilala at higit pang magkaroon ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Sa bagong lahat tayo manalangin muna. Muli, Ama, narito kami sa aming kawalan. All glory belongs to you, Father. Samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito, lalo na po sa bagong aklat na pag-aaralan ng Kolosas, na kayo po ang siyang magbigay ng mga tamang salita at ang Espiritu ninyo ang siyang manguna sa aming lahat sa pag-aaral na ito. Open our hearts and our minds to the truths that you want to reveal to us. And give us a good bird's eye view of what the book of Colossae or Colossus is all about. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin ay ang aklat ng letter to the Colossians or Colossus, pero hindi ko po ito hihimayin. Introduction lang po ito para meron tayong tinatawag nga kanina, bird's eye view o kumbaga pang malawakang pananaw kung ano ba ang sulat na ito ni Pablo at bakit ba niya isinulat ito. Unang-una, sinulat niya ito nung siya ay nasa Roma na siya ay nakakulong. So ito ay prison epistle din. At napakahalaga na may introduction tayo, lalo na po sa pag-aaral natin ngayon at maintindihan natin bakit ba niya isinulat ito sa mga taga-Kolosa. Unang-una nga, ito ay isinulat sa mga taga-Kolosa. Ito po ay sa Asia Minor. Ang Kolosa po ay ang iglesia ng Kolosa ay hindi in-establish ni Paul. This was established by Epaphras. At yung iba pang naging converts, of course, during the time na nagkaroon ng missionary travel si Paul, no? Pero hindi siya ang nagtatag nito. Kaya niya isinulat ito ay sapagkat nagkaroon ng malaking problema. At ano ba itong problemang ito? Na-infiltrate ang church ng tinatawag na maling pagtuturo o hidwang pagtuturo. Kaya nga itong letter to the Colossians is napakahalaga sa atin kasi kahit ngayon sa panahong ito ay yung problema ng Church of Colossians ay hanggang ngayon ay problema pa rin, no? In fact, nais kong i-discuss ito sa inyo. Don't worry about the big words, no? May mga big words dito. Ang mahalaga po dito is the whole idea upang ma-recognize niyo na ito yung sinasabi sa pag-aaral na hindi ito ang tamang pagtuturo kasi nangyari na ito sa iglesia ng Colossus. Kaya nga po, napakahalagang pinag-aaralan natin ito upang malaman natin na yung bang naririnig natin pagtuturo at lalo na andyan ang television, andyan social media, andyan ang maraming publication, magkaroon tayo ng discernment, malaman natin, Christian doctrine ba itong naririnig ko? Ito ba ayon sa pananampalataya ko? Kasi yun na naging problema sa Colossae, no? Maraming pagtuturo na hindi ayon sa doktrina. Ang tawag nga po dito ay religious relativism. From the word relative. Na pag sinabing relative, ito ibig sabihin ng religious relativism, no? Philosophical belief that religious truth is subjective rather than absolute. Sa madaling salita, dalawa yung nakita natin dito, subjective truth and objective truth. To make it simple, pag sinabi pong objective truth, that's the Word of God. No, the truth of God is objective. Pag sinabi mong subjective, ito yung naiintindihan natin, nararanasan natin, na
mga bagay sa mundong ito na gumagawa tayo ng sarili nating conclusion based on our quote-unquote truth, not on the truth of God. So makataong pananaw, makataong realidad, at hindi ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. At alam natin, marami ng pagtuturong ganyan ang kumakalat sa ating paligid, no? So, ano pa ba ibig sabihin ng religious relativism? That all religious belief can be equally valid and no single faith holds an exclusive monopoly on objective universal truth. Ito nga yung sinasabi. Ayaw nilang tanggapin na si Kristo lamang ang makapagliligtas. Pag sinabi mong religious relativism, ang ibig sabihin nito, lahat ng relihiyon ay valid, no? At walang isang pananampalataya, no, walang isang pananampalataya magsabing, itong pananampalatayang lang ito. Kagaya natin, mga Kristiyano, sinasabi natin, ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. At napakaliwanag naman yan sa Acts, di ba? Walang ibang pangalang ibinigay sa langit at lupa, sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa, maliban sa pangalang Jesus na makapagliligtas sa atin. And then John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. So maliwanag po, may exclusivity ang Christianity kasi ito ang turo ng Panginoong Jesus na ang kaligtasan ay sa Kanya lamang. So ang nangyari sa iglesia ng Colossae ay pumasok itong religious relativism na nagsasabi, hindi, lahat ng relihiyon, ito yung paniniwala ko, maliligtas ako sa paniniwala ko. Ang tawag ko dyan ay sincere naman. Marami naman ho dyan sincere. Kaya lang sincerely wrong. Yan, kagaya nga ni Paul, he thought he was serving God, no? Until Jesus Christ revealed himself to him. Now, he was sincere, but he was also sincerely wrong. So, yun ang sinasabi dito, no? Ang ginawa ng tinatawag na religious relativism ay naroon ang doktrina ng Kristyanismo, pero sinama rin pala nila, sinama rin nila ang ibang doktrina na galing sa ibang pagtuturo o ibang reliyon, no? Ang isa nga dito ay tinatawag na paganism. Alam naman natin ang salitang pagan, no? Pag sinabi pagan, pagano yan eh. Yan ay walang paniniwala sa Diyos. Pero paganism is also a form of religion. Okay, ano ba ito? It's a broad term for spiritual path outside Christian teaching. So this is outside of Christian teaching and primarily characterized by polytheism. Okay, and a deep reverent connection to nature. So, ang sinasabi dito na polytheism ay marami silang Diyos. Okay? Hindi lang iisa ang Diyos ng mga pagan. Ang Pilipino, ang bansang Pilipinas ay nagsimula sa paganism. Kaya nga hanggang ngayon, minsan may nakikita parang tayo na ang bundok ay sinasamba, ang puno ay sinasamba, kasi sa kanila, ang paganism, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay naroroon mismo sa puno. Ang puno ay ang Diyos ay ang puno, no? Yan yung sinasabi ng isa pang pagtuturo na hindi rin ayon sa pagtuturo ng Kristyanismo. So yun po ang paganism, no? It's more on worshiping the creation rather than the creator. Okay. Ngayon, lahat ng pong ito na pinag-aaralan nating maling pagtuturo, ang tawag yan ay secular philosophy. Ayan. At ito po ay kalat na kalat ngayon, no? Lalo na po sa mga advanced nation. Ano ba ang secular philosophy? Worldwide view that interprets life and construct moral frameworks based solely on natural and humanistic consideration rather than religious, spiritual, or supernatural belief. So, ini-interpret nila ang buhay at nagbibuild sila ng tinatawag na, pag sinabing moral framework is, paano ba dapat ako mabuhay? Ano ba yung uri ng aking behavior? Ano ba yung dapat kong sundin? Sa kanila, it's based on natural and humanistic consideration. So, hindi ito nila kinukonsider ang scripture o ang tinatawag na supernatural life. Sa kanila, walang supernatural life. Sa kanila, ang buhay ay dito lamang. No? Kaya nga isang offshoot nito ay
tinatawag na secular philosophy. Ano itong secular philosophy? It promotes the idea, ito yun it promotes the idea that human problems, ethics, and societal laws should be addressed simply by using reason, science, and experience in the present world. So, ang secular philosophy kailanman ay hindi binigyan ng pahalaga ang salita ng Diyos. Kasi pag sinabi mong secular philosophy, sa kanila, ang mga problema ng tao, ang pamantayan natin, paano tayo mamumuhay, ang mga batas na dapat na maging, ang tawag dito, siyang maging batayan natin sa pamumuhay natin sa lipunan, they should be addressed by reason alone. Kung ano naintindihan, kung ano nauunawaan, kung ano yung naging conclusion ng maraming tao, kung paano tayo mamumuhay. Marami nga dyan yung mga tinatawag na mga philosophers na ang turo nga ay ang tinatawag nga na, ito nga, religious relativism, na hindi nila, sinasabi nila, hindi natin kailangan ng Diyos. Ang ibang philosophy nito ay nagsasabing, okay, may Diyos, pero hindi natin malalaman, wala tayong kakayanan para maunawaan siya o maabot siya. Kaya tayo na lang ang gumawa ng paraan through humanistic consideration. Hindi papasok ang spiritual life. Walang spirituality dito. Kaya nga ngayon, siguro kung kayo napupunta ng Amerika, may marinig kayo na itong katotohanan ko, wag mo kong turuan, hindi ako naniniwala sa Christianity mo. Okay? Kasi ang pinaniniwalaan ko ay yung katotohanan ko. Ayan po yung tinatawag na subjective truth. Ito po yung tinatawag na secular philosophy na widespread na po sa buong mundo. At kaya nga maraming tao nagre-reject kay Jesus Christ kasi mas pinaniniwalaan nila na hindi ko kailangan ng Diyos. Kasi sapat yung science, sapat yung experience ko para makapamuhay ako ng tama. Okay? At yan ang sinasabi natin na nangyayari sa Colossae, kaya nga sumulat si Paul tungkol dyan. Now, Paul confronts these false teachings and affirms the sufficiency of Christ. Ayan. So dito, ang tawag natin dito ay apologetics. No? Ano ba ibig sabihin ng apologetics? Ito yung defense of truth. So dito, si Paul was an apologist because when he wrote this epistle, he wrote this to defend the truth. At anong katotohanan? The sufficiency of Christ. Okay? Isa pang bunga, by the way, at nakikita, naging one of the practice now in the modern times, na masasabi nating offshoot ng secular philosophy is the separation of church and state. No? Kumbaga, sinasabi ng state, ang church walang pakialam sa amin. Bahala kami magpatakbo ng lipunan. Ang church may sarili silang rules, kami may sariling rules. So doon pa lang makikita ninyo the separation of church and state na walang impluensya na hinihingi ang state para sa kanila. Sa kanila, may sarili kaming batas, may sarili kaming ethics, may sarili kaming lahat. At yan ang naging resulta ngayon, especially sa Western world. Kaya maraming simbahan, wala ng tao. In fact, right now, there are some churches, even in the States, na nagsasara na kasi wala ng tao. Wala nang umaattend. Kasi nga, kalat na kalat itong secularism na kaya naming mabuhay ng walang Diyos. Hindi namin kailangan ng Diyos. Hindi namin kailangan si Kristo. At yun ang dahilan, kaya nga sumulat si Paul. Na hindi pwede, sabi niya. Walang mangyayari sa inyong lipunan, hindi maayos ang lipunan, hindi maayos ang problema ng lipunan, hanggat hindi si Kristo ang siyang namumuhay sa bansang ito. Alam po natin yan, no? So, meron pang isa, humanism. Humanism asserts that human beings have the capability and responsibility to give meaning and shape to their own lives, suggesting that morality does not require divine command. Matindi ho ito. Ano sinasabi ng humanism? Sinasabi ng humanism na ang tao ay may kapasidad, ay may responsibilidad upang bigyan ng meaning at form and shape ang kanila. Sabihin, parang I'm the captain of my future. Ako masusunod sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng Diyos. Bakit? May kapasidad ako at may responsibilidad ako sa sarili ko na na ayusin ang sarili ko.
suggesting that morality does not require divine command. No? Ibig sabihin is, pwedeng mabuhay ang tao nang walang nanggagaling na utos o pamantayan na galing sa Diyos. And that's the reason now kung bakit napakagulo ng ating lipunan. No? Kaya sabi niyo, ba't pagulo ng pagulo ang mundo? Ito po yung dahilan. Lalo na po sa mga kabataan ngayon, lalo na kung hindi na-expose sa church life, nang maliit pa sila o hindi man lang nakarinig ng salita ng Diyos, ang tendency po is mag-subscribe sa turo ng mundo. At yan po ang turo ng mundo. Hindi mo kailangan si Kristo. Hindi mo kailangan ng Diyos. Especially now, kung mapapansin ninyo, ang technology sobra sa advance. Hindi ba? Yung invention 3-5 years ago, wala na. Obsolete na. May bago na naman. So maraming bagay ngayon na para bang sinasabi na, kita nyo, nabubuhay tayo ng hindi kailangan ng Diyos, nag-a-advance ang technology. Totoo po yun. As far as scientific inventions, napaka-advance talaga. Pero ano nangyayari? Meanwhile, the society itself is what? Deteriorating. Hindi ho naging maayos ang buhay ng tao, hindi naging maayos ang takbo ng mga pamahalaan dahil may advanced technology, dahil scientifically advanced na tayo ngayon. No? Yun ang pinanghawakan ng tao. Kaya eto po tayo ngayon. Kaya nga po, binabanggit ko ito, gusto kong bigay na introduction, pag maintindihan natin, in the context of modern times, paano ko ba titignan ang Colossians? Para ho pag pinag-aaralan na natin ito, maalala nyo itong introduction na ito. Okay. Nais ko pang tignan yung ibang mga pagtuturo dito tungkol sa mga tinatawag ng religious relativism para ma-recognize nyo nga po pag ito'y na-encounter nyo. Humanism. Yun na nga po yung humanism. The next one is agnosticism. Ayan. Huwag nyo nang yun kung hindi nyo man maalala. Yun na lang idea. Yun na pinaparating natin dito. Suspends judgment on the existence of God due to lack of evidence. Naniniwala silang may Diyos. Pero ang kanilang paninindigan, wala tayong kakayanan na maintindihan at maabot ang Diyos, which is a lie. God has given us the Word of God. God sent His only begotten Son. He became man. For 33 years, He walked the face of the earth. He died for us. And all of this is historical. Hindi ito mythology. Okay? Lahat ito ay historical. In fact, marami pong ngayon advancement sa anthropology na nakakatuwa. Alam niyo kung bakit? Science na mismo ang nagbibigay ng patotoo na yung mga sinasabi sa Old Testament, totoo pala. See? Sila na mismo nakakakita through anthropology, na sa pagre-research nila. So mismo science ang nagsasabi na totoo yung sinasabi ng Biblia. At hindi natin kayang maunawaan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang sarili niyang anak. Bumaba dito at nagkatawang tao at naghayag kung sino siya at nag-alok ng kaligtasan sa bawat isa. Pero dahil nga sa tigas ng puso ng tao, dahil sa pagre-rebelde ng mga tao, they never accepted Jesus Christ. Kaya nga, ang katwiran nila ay mahirap intindihin yan Diyos yan, di mo maabot yan So, ang tawag ko dyan, agnosticism. Okay. Another, atheism. Ito namang atheism, alam na natin, lagi nating narinig. Actively rejects theistic claims. Talagang hindi nila tinatanggap na may Diyos. Okay, yan ang atheism. Naturalism, that only natural laws and forces operate in the world. Ang sinasabi dito ay simple lang. They do not acknowledge the sovereignty of God. Lahat ng pangyayari dito is by law of science. Okay? Lahat ng bagay can be explained by science. Yan ang sinasabi dito. So sa kanila, kaya nga sinasabi nila, we can live by natural law. Why? Because we don't need God. And there is no God. Yun ang sinasabi nila. At yung mga forces na nag-ooperate sa atin, walang Diyos dyan. Hindi kasali ang Diyos dyan. Tayo yan. Nature yan. Okay? They never recognize that God is the one in control of everything. Okay?
Existentialism. Ano ba existentialism? Argues that humanity is fundamentally free to create its own inherent purpose and values. Sinasabi na existentialism na tayong humanity, basically, ay may kalayaan na gumawa ng sariling meaning sa buhay. At alam natin, hindi totoo yan. Bakit? Dami nagpapakamatay. Kung talagang kaya nating hanapin ang kahulugan ng buhay sa sarili natin, bakit maraming nasira ang buhay? Bakit maraming mga pamilyang nawasak? Bakit maraming matatalino, supposed to be, pero nagpapakamatay? Kasi nga, wala tayong kakayanang malaman ang ating values at ating purpose outside of God. Kailangan po natin ng Diyos upang maintindihan natin ang tunay na kahulugan ng unang-una is pagkalikha sa atin, pagkatawag sa atin, at bakit tayo naririto? Because He has His purpose. At yun po ang napakahalagang dahilan. That's why God has given us Jesus Christ and the Word of God upang tayo ay magkaroon ng karunungan at maunawaan kung ano ang layunin ng Diyos para sa ating lahat. Okay? The mixture of philosophies and religious ideas is called syncretism. Yan yung mga halo-halong kalamay na. Okay? Pinagsama-sama na nila lahat yan. It later became known as Gnosticism. No? Naririnig natin to Gnosticism, emphasizing special knowledge and denying Christ as God and Savior. So, hindi namin kailangan si Kristo, meron kami sariling revelation. At ang revelation nito ay sapat, no, upang makapamuhay kami ng maayos, which is actually the opposite of what's happening right now. Okay, so si Paul po, binigyan niya ng emphasis, unang-una, ang pagka-Diyos ni Kristo. Na si Kristo, Jesus Christ is the image of the invisible God. Makikita natin yan sa Colossians 1:15. Pangalawa, na siya ang lumikha ng buhay, creator of life, Colossians 1:16. And the head of the body, the church, and the beginning of the firstborn from among the dead. That is Colossians 1:18. Sa madaling salita, pinatotohanan dito na wala tayong kakayanan kung wala si Kristo, sapagat si Kristo ang Diyos na may saklaw ng lahat ng bagay, ang pinanggagalingan ng tunay na buhay, at ang tunay na buhay nito ay mararanasan natin kung tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo, at ang tawag nga dyan ay iglesia. So when we speak of iglesia, we're not speaking of organization or sekta or religion. We're speaking of the invisible body of Christ. Kaya nga tawag dyan, ecclesia, the called out one. So pag sinabing iglesia, buhay to. Tao ang pinag-uusapan natin dito. At siya ang head ng kanyang pamilya. Jesus Christ is the head of the family of God. Another name for the family of God is the church of God. Another name for that is the body of Christ, no? At ang kanyang dalawa kasi ang tawag dito, ino-oppose dito eh. Unang-una ay ang kanyang pagiging Diyos, ang pangalawa ay ang kanyang pagiging tao. Kaya nga sa mundo hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Sa kanila tao lang 'yan, no? Napakahalaga na maintindihan natin 'to. Kaya later on mas maintindihan natin habang pinag-aaralan natin ng Colossians. Sabi nga dito, Christ's humanity, His sacrificial death as a man on the cross for sin, which make it possible for us to stand in the presence of God. Naging tao siya upang sa pamamagitan niya, unang-una ay mayroong magbayad sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. At mamuhay siya ng isang buhay na kailanman din natin kaya, which is a perfect life. So hindi lang mahalaga dito yung tinatawag na kamatayan niya sa krus. Ang mahalaga dito ay ang kanyang pagiging tao kung saan ginawa niya ang hindi natin kayang gawin. At yan ay ang maging tao at mamuhay na ganap na nakasunod sa Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tinanggap natin ang katwiran niya. Okay? At ang katwiran ito ay namuhay siya ng ganap sa harap ng Diyos. At sa sino mang manampalataya sa Kanya, tinanggap ang Kanyang sakripisyo, ay tumanggap din ng buhay na walang hanggan. So yun po ang dahilan upang kailangan siya maging tao. He is both God and man. And Colossians will be speaking more about that, no?
Dahil nga dun sa kanyang muling pagkabuhay at ating pananampalataya, ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And only through a continuing connection with Him can anyone have power for living. Kaya nga, ang bawat mananampalataya ay bahagi ng pamilya ng Diyos, kung saan dito ay nakakonekta siya sa pinakaulo at yan ay walang iba kundi si Kristo. So sa pamamagitan ng ating pamumuhay na nakaugnay kay Kristo, dahil nasa katawan tayo ni Kristo, mayroon tayong kapangyarihan, bunga ng kapangyarihan galing kay Kristo na makapamuhay ng matuwid at kasiyasiya sa harapan ng Diyos. Christ is God incarnate and the only way to forgive and peace, the only way to forgiveness and peace with God the Father. No? Siya ang Diyos na nagkatawang tao at ang tanging pararaan upang tayo magkaroon ng kapatawaran at tinatawag na reconciliation. No? Peace with God. Not until we come to acceptance of Jesus Christ as our Lord and Savior, we will never come to be reconciled with God and we will never experience the peace of God. Yun nga po ang pilit na pinasisinungalingan ng mga taong ito na binanggit natin kanina. So, mabilis lang po. Ito po yung pinaka-summary, okay? Na highlights lang po itong babanggitin ko na abangan ninyo. Okay? So, tignan nyo po ito, abangan nyo ito, dahil ito po ang panggagalingan ng mga pagtuturo. Actually, 4 na chapter lang po ito. So, the next Wednesdays na darating, ito po yung mga highlights na bantayan nyo. Unang-una, the world's offer is empty compared to God's plan. No, walang saysay ang ino-offer ng mundo sa sanlibutan. Tanging ang plano ng Diyos ang siyang magbibigay ng tunay na kahulugan at kasaysayan sa ating buhay. Tanging kay Kristo lamang tunay na may kaligtasan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Ano pa? What the divinity, death, and resurrection of Jesus Christ should mean to all believers. So pag-aaralan natin ano bang impact ng kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. Kasama po yan sa pag-aaral sa Colossians. Our eternal destiny is sure and heaven should fill our thoughts. Ito po mahalaga. Maraming Kristiyano, pag tinanong mo, saan ka pupunta pag namatay ka? Ay, hindi natin alam yun. Malalaman natin pag... Hindi po ganun. Kaya nga, dapat maintindihan natin na kapag ikaw ay na kay Kristo, meron kang tiyak na eternal destiny. Tiyak ang iyong destiny papunta sa Diyos. At kaya nga, kailangan ng kaisipan natin should be on this, no? On the truth that my destiny is heaven. Sa madaling salita, dapat ang buhay ko ay na bumabalangkas o lumalakad ayon sa vision na yun na doon ako papunta. So inihahanda ko yung sarili ko papunta sa destiny ko. Hindi ako nandito para baka sakaling ako ay kung magpapakabait ako, baka ako'y tanggapin ng Diyos, baka sakaling makarating ako sa... Wala akong ganun. Hindi ho yun ang doktrina ng Kristiyano. Maliwanag po ang doktrina ng Kristiyano. There's a guarantee that if you are in Christ, you have eternal life, and therefore it should fill our minds every day na ito ang ating maging reality. No? Truth, love, and peace should mark our lives. Sa pa yan, no? Na bilang mga Kristiyano, dapat ang katotohanan ng Diyos ang nahahayag sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang makita sa atin. Ang kapahingahan o tinatawag na peace of God, ang parang it should mark our lives na pag tinignan ka, kita yung pag-ibig ni Kristo, yung katotohanan ni Kristo ang nahahayag sa buhay mo, at meron kang kapayapaan. No? Ano pa? Our love for Christ should translate into love for others. Yan, sinasabi mo. Sinasabi natin, Kristiyano tayo. Pag sinasabi natin, Kristiyano tayo, abay, dapat yan makita sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya nga pag isang tao ay nilapastangan mo o ginawa mo ng hindi maganda, ano sabi ni Lord? Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Kahit nasabihin mong yan ay mali, whatever, no? Pero nilapastangan mo siya dahil tama ka. O hindi mo siya ginawa ng tamang pagtrato dahil tama ka. Ulitin ko, ang sabi ni Lord, whatever, pag sinabing least of the brethren, hindi, minsan yan yung mahina, yan yung hindi nakakaintindi, yan yung wala pang naunawaan sa pananampalataya o nag-uumpisa pa lang sa kanyang paglago sa pananampalataya, ay
bahagi po ito ng magiging pagtuturo, no? We should constantly communicate with God through prayer. Yan. Everyone is encouraged to continuously converse with God, no? Ang isang mark po ng isang Christian life is a prayerful life. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka, pero wala kang buhay panalangin. Andun yung buhay. Ibig sabihin, dapat lumalago yung buhay panalangin mo. So, bahagi po yan ng isang tunay na Kristiyano. To take every opportunity to share the gospel. Na huwag nating ipagdamot ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat ito ibahagi din natin sa mga tao, sa mga hindi pa nakarinig ng magandang balita. This is a command, di ba? Sa Matthew 28. 18 hanggang pataas na kino-command tayo na i-share natin ang gospel. And finally, in Christ, we have everything we need for salvation and living the Christian life. Lahat po ng spiritual gift nasa atin na. Hindi natin pwedeng sabihin, ay kasi kulang yung binigay sa akin. Ay kasi hindi ko alam to. Nandyan po lahat, but you need to avail it. You need to seek it out. You need to study the Word of God. You need to come to the Bible study every Wednesday. And you need to take it seriously para sabihin na talagang malaman mo na, secure ka sa Diyos. Bakit? Andyan lahat. Okay? And living the Christian life. So we can only live the Christian life through Christ. No? Ang paborito ko ay through Him, with Him, in Him. Kung wala ang Kristo, wala tayong kakayanang gampanan ng lahat ng ito. So more or less yan ang summary ng Colossians at I hope and this would excite you to explore more. And next time sa pag-aaral natin ay let's take this seriously. When you take the Word of God seriously, you take God seriously. If you don't take the Word of God seriously, you don't take God seriously. Yun lang po talaga yun. Because the Word of God and God are one. Okay? So tayo manalangin. Muli, Ama, salamat. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa introduction na ito na ang aking panalangin ay manuot. Hindi lamang sa isip at puso, lalo tigit sa kaluluwa at spirito ng bawat isang tao, especially the searchers, the one who truly want to know you more, to serve you more, and to love you more. Maraming salamat po, Ama. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.